Ako po ay bumabati sa inyong lahat ng magandang hapon dito sa aming ah, lugar, ang United Kingdom. Magandang gabi po sa atin sa mga mahal nating kapatid na nasa Pilipinas. Magandang gabi po sa inyo. Ang kapatid namin nasa Macau, magandang gabi din po sa inyo. Kayo po ay aming inaangayahan dito sa gawain ng Church of God in Christ Jesus. Ngayon po ay ating uh, tayo po tawagin natin si Sister Elby sa kanyang opening prayer. Magandang tanghali mga kapatid dito sa UK. Magandang gabi sa Pilipinas at sa Macau. Magpapasalamat tayo sa Panginoon dahil nandito naman tayo ay muli na namang pinagsama-sama na upang makikinig ng magagandang balita. Ngayon ay manalangin tayo mga kapatid. Maraming salamat po Panginoon sa araw na ito Panginoon na nandito naman po kami Lord na muling nagsama-sama Panginoon upang makinig ng inyong mga banal na salita Panginoon sa pamamagitan ni Brother Albert Panginoon. At naway bigyan niyo po kami Panginoon ng lakas ng pangangatawan Lord. Bigyan niyo po kami ng magandang pamumuhay, Panginoon, at nawa may isa puso namin, Panginoon, ang lahat ng aming mapapakinggan, Panginoon, na ipapaliwanag ni Brother Albert na inyong mga banal na salita, Panginoon. At naway gabayan mo kami, Panginoon, ang lahat ng magpartisipasyon sa gawain ito, Panginoon. Gabayan niyo po kami, Panginoon. Bigyan niyo po kami ng mga kaalaman, Panginoon, na makapagsabi kami ng magaganda, Panginoon, para maibalita namin, Panginoon, ang aming mga nalalaman, Lord. Lord, nagpapasalamat kami sa lahat ng mga biyaya na aming natatanggap sa araw-araw, Panginoon, sa inyong paggabay sa amin, Panginoon, sa walang sawang pagmamahal ninyo sa amin, Panginoon. Kami po ay nagpapasalamat sa inyo, Lord. Itinataas ko po sa inyo, Panginoon, ang aming mga pamilya, Lord. Naway bigyan niyo po kami ng lakas ng pangangatawan lahat. 10 ng aming buong pamilya, Lord, at ilayo niyo kami sa mga kapahamakan, Panginoon. Ganon din po, Lord, itinataas ko po sa inyo itong aming gawain, Panginoon, sa tuwing linggo, Lord, at ang aming charity, Panginoon, at ang aming night prayer, Panginoon. Naway lagi mo kaming gabayan, Panginoon, sa pagdating ng araw ng aming pananalangin sa inyo, Lord. Maraming salamat po, Lord, at naway mas marami kaming malalaman na mapapakinggan namin, Panginoon, at bigyan niyo po, Panginoon, si Brother Albert ng mas marami pang kaalaman, Panginoon, sa lahat ng maipapaliwanag niya sa amin, Lord, at naway mas marami pa siyang mahahanap, Panginoon, na inyong mga banal na salita, Panginoon, pati na sila Sister Shirley, sila Brother Randy, Panginoon, na nagbabahagi din, Panginoon, at sa lahat, Panginoon, sa amin, Panginoon, dito, Lord. Maraming salamat po, Lord, naway bigyan niyo kami ng good health palagi, Panginoon, at gabayan mo kami sa aming mga paghahanap buhay, Panginoon, upang matulungan namin ang aming mga pamilya, Panginoon. Maraming salamat po, Lord, sa inyong walang sawang pagmamahal sa amin, Panginoon. In Jesus' mighty name I pray. Amen.
Psalm chapter 1 verses 1 to 6. Blessed is the man who walks not in the counsel of the wicked, nor stands in the way of sinners, nor sits in the seat of scoffers. But his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. He is like a tree planted by streams of water, that yields its fruit in its season, and its leaf does not wither. In all that he does, he prospers. The wicked are not so, but are like chaff that the wind drives away. Therefore the wicked will not stand in the judgment, nor sinners in the congregation of the righteous. For the Lord knows the way of the righteous, but the way of the wicked will perish. This is the word of the Lord. Ah, ano yun? At ngayon naman po tayo ay, ang bawat isa po sa hapong ito ay magkakaroon tayo po ng Bible sharing. At ito po ay pangungunahan ni Sister Eileen, kasunod ang kanyang mga anak, si Sister LB, at ito pong inyong abang lingkod at si Brother Randy. Sister Eileen, kayo na po mag-umpisa ng Bible sharing. Ako na pala agad. Hello po. Magandang araw po sa ating lahat, mga kapatid. Ang i-share ko po ngayon ay base sa 1 Peter 1, chapter 1, verses 6 to 7. In this you rejoice, although now for a little while you may have to suffer through various trials, so that the genuineness of your faith, more precious than gold that is perishable, even though tested by fire, may prove to be for praise, glory, and honor at the revelation of Jesus Christ. So, tulad nga po ng sa pagharap natin sa araw-araw na hamon ng buhay, marami po tayong mga pinagdadaanang pagsubok. Marami pong mga minsan po natatanong po natin kung bakit ganon, bakit parang walang katapusang pagsubok yung nararanasan natin, bakit parang kung kailan nasa Diyos tayo, nakakilala tayo sa Diyos, parang mas lalo tayong sinusubok. Parang mas lalong ang dami-daming mga pagsubok na dumadating sa buhay natin. Pero sabi nga po niya sa sa 1 Peter 1:6-7 na sa mga pagkakataong ito, sa mga pagkakataon na nakakaranas tayo ng pagsubok sa buhay, we have to rejoice. Kailangan magsaya tayo, maging happy tayo na nakakaranas tayo ng pagsubok. Kasi sa pamamagitan po nun, mas lumalalim yung faith natin, yung faith natin kay Lord. Mas lumalalim, mas natututo tayong mas lalong kumapit sa Kanya. Hindi tayo bumibitaw. Yung genuineness po ng faith natin is nandun talaga. Yung sasabihin natin, instead na sabihin natin na hindi ko na kaya, ang hirap-hirap na, yung masasabi natin is yung okay lang yan. Our God is stronger than the trials we are facing. Ganun po siya. Meron po tayong genuineness ng faith natin. Kahit na paminsan-minsan, kahit na madalas nagsasuffer tayo, pero ang lagi po nating tatandaan na mas malaki yung God natin kaysa sa mga trials na nararanasan natin. Tulad po ng gold, di po ba yung gold pinapadaan siya sa apoy? So, marami po siyang pinagdadaan ng pagsubok, tapos pinapadaan po siya sa apoy, sa init ng apoy, para po siya ma-refine, maging gold. Ganon din po tayo, para maging kaakit-akit tayo sa paningin ng Diyos.
para maging malinis, para maging kapuri-puri din tayo sa paningin ng Diyos, kailangan din nating dumaan sa maraming pagsubok, sa mga refinement sa buhay natin. Kaya lagi lang natin naiisipin that our God is always stronger, is always bigger than all the trials that we are facing in life. Kaya nga po sabi po sa Jeremiah 29:11, sabi nga po doon sa Jeremiah 29:11 po na for I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you for the future. Kaya yun po yung lagi nating tatandaan, na always po na kung hindi man nasunod yung plano natin sa buhay, kung hindi man niya inaalaw yung mga plano natin, kasi alam niya na yung plano natin na yun is makakasama para sa atin. Yung plans niya, meron po siyang mas magandang plano na i-prosper po tayo. Kaya lagi lang po tayong magtitiwala kay Lord. Yun lang po. Amen. Ngayon po ay tatawagin natin yung Sister Eileen. Tawagin mo po ang anak ninyo kung sino siya. Hindi ko po kilala. Tayo, Isaiah po. Kuya, ikaw na. I-share ko pong Bible verse ay yung Isaiah 41:10 po. Ay, pareho kami. Fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. I will strengthen thee. Yea, I will help thee. Yea, I will uphold thee with the right hand of my righteousness. Yun lang po. Amen. ang isi-share ko po mga kapatid ay hango sa Marcos 13:14 verse 32. Ngunit walang nakakaalam ng araw o ng oras na iyan, kahit ang mga anghel sa langit o ang anak man, ang Ama lamang ang nakakaalam nito. Mag-ingat kayo at magiging handa dahil hindi ninyo alam kung kailan ito mangyayari. Ang katulad nito ay isang taong maglalakbay sa malayo. Iniwan niya ang kanyang tahanan sa pamamahala ng kanyang mga alipin. Binigyan niya ang bawat isa ng kanya-kanyang gawain at inutusan niya ang tanod na magbantay. Gayon din naman, magbabantay kayong lagi dahil hindi ninyo alam kung kailan darating ang Panginoon ng sambahayan. Ito'y maaaring sa takip silim sa hating gabi o sa madaling araw o kaya'y sa umaga. Baka siya ay biglang dumating at maratnan kayong natutulog. Ang sinasabi ko sa inyo, sinasabi ko sa lahat, maging handa kayo. Kaya nga mga kapatid, ako sa sarili ko talagang naghanda na nagbabalik loob, na nanalangin palagi, pati pamilya ko palagi kong sinasabi sa kanila na kailangan maghanda kayo, manalangin kayo lagi, huwag kayong makakalimot. Kahit every minute, manalangin tayo palagi sa Kanya. At kasi kung darating na siya saka tayo mananalangin, mahuhuli na, hindi na niya tayo pakikinggan. Kaya ngayon at may panahon pa, kailangan magbalik loob na tayong lahat sa Kanya. At kailangan taos-puso ang pagbabalik loob natin sa Kanya. Taos-puso ang mga panalangin natin. Kailangan hindi pakitang tao o anuman. Kasi nalalaman niya kung pakitang tao ang pananalangin natin o pag mga kabutihan na pinapakita natin, kung pakitang tao lang, alam na malalaman din ng Panginoon. Kaya kailangan taos-puso ang
pagbabalik loob natin. Kaya sana mahikayat din natin ang ating buong pamilya na magbalik loob na sa Kanya dahil katulad nga ng sabi, hindi natin alam kung kailan. Walang nakakaalam kahit ang ama lang ang ama lang ang nakakaalam kung kailan talaga siya darating. Kaya ako ngayon mula nung nag join ako dito sa ating grupo, talagang isinasapuso ko na talaga ang lahat ng mga nalalaman ko kahit na nagpapaliwanag pa nga ako sa ibang mga sinishare ko yung mga nalalaman ko sa mga kaibigan ko kasi alam ko na darating din ang panahon na tutulungan din ako ng Panginoon na mahikayat ko sila upang makinig at manalangin para bago man dumating ang panahon ay magkaisa na tayong lahat. Sana makabalik loob na tayong lahat bago dumating ang panahon ng pagdating niya. Kaya yon, ako masayang masaya ako kasi sa puso at isip ko alam ko na taos-puso din ang pagbabalik loob ko, ang pananalangin ko lagi at nararamdaman ko na pinapakinggan ako ng Panginoon. Nararamdaman ko na halos lahat ng panalangin ko ay binibigay niya. Although mayroon pong minsan katulad nga ng sabi ng anak ko na si Aileen na nakakaranas ng pagsubok, pero alam ko na talagang sinusubok rin lang tayo ng Panginoon para malalaman din niya kung hanggang saan ang tatag natin. Kaya yun lang mga kapatid, maraming salamat sa inyo. Amen. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat mga kapatid. Ang isi-share ko po sa inyo ay mula po sa Aklat ng Juan sa chapter ang John 3:16 to 18. Ito po sinasabi, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang buktong na anak upang ang sino man sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak na sa sanlibutan upang hatulan ang sanlibutan, kundi upang sanlibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. Ang sumasampalataya sa kanya ay hindi hinahatulan, ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na, sapagkat hindi siya sumasampalataya sa pangalan ng buktong na anak ng Diyos. Ako po ay nagpapasalamat mga kapatid sa ating Panginoon Diyos at isa po ako sa kanyang tinawag dito sa kanyang banal na gawain at dito nga po sa aklat na ito ay tayo po ay napaka ika nga po ay napakaswerte po natin at sapagkat napaka-bless po natin sapagkat tayo po ay isa sa nakasama sa kanyang banal na gawain at isa po tayo sa mga tumugon sa kanyang panawagan sapagkat sabi nga po rito ay ipinadala niya ang kanyang butong na anak upang sino man sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Dito po ay sa atin pong pakikinig, sa pagbibigay po sa pagsagot po sa imbitasyon sa atin sa Panginoon na pag-anyaya niya na tayo ay hanapin natin siya, ika nga po sa aklat ng Mateo 6:33, ay tayo po ay bless po natin lahat na naririto sapagkat hindi na po tayo hahatulan. Kasi sabi po rito, ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi hinahatulan. Ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na, sapagkat hindi siya sumasampalataya sa pangalan ng buktong na anak ng Diyos. Yung pong pagsampalataya po sa Diyos ay hindi po pwedeng sa salita lang natin sasabihin na tayo sumasampalataya, mahal natin Diyos. Dapat po ay
sasamahan po natin na tayo po ay talagang paano po natin masasabi na hindi naman po tayo pwedeng humatol doon sa mga nasa labas sapagkat hindi po Diyos lamang po ang pwedeng humatol sa kanila sapagkat hindi po natin batid kung ano po ang kanilang mga nasa puso at tayo po ay paano po natin bilang tayo po narito sa loob ng gawain, paano po natin masasabing tayo sumasampalataya kung hindi naman po natin hindi po tayo nagko-concentrate sa pakikinig ng aral na ipinagkakaloob sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng ating mga ngaral. Si Brother Albert, ito pong pagsampalataya ay masasabi lang natin sa kagaya po sa aking sarili, pwede ko pong sabihin na talaga sumasampalataya ako sa Diyos. Nakikilala ko siya ng paunti-unti sa pamamagitan po ng pakikinig at pagsasabuhay ng kanyang mga banal na salita. At dito po sa sanlibutan, siguro po napapansin natin na ito po ang sabi kasi rito sa verse 19. At ito ang kahatulan, na naparito ang ilaw sa sanlibutan at inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa ilaw sapagkat masama ang kanilang mga gawa. Sa sanlibutan po, talagang kung atin pong oobserbahan at yan po ang naobserbahan ko sa kapaligiran, talagang masama po yung nasa sa kapaligiran sa mundong ito, sa daigdig nito. Ngunit bilang tayo po ay sa pamamagitan nating pag-aaral, tayo po ay nagkakaroon ng kontrol sa ating sarili na tayo po ay mapabilang sa ganong mga gawain sapagkat na pagnilayan ko rin po na kung tayo ay kung ang isang taong although hindi nga po tayo kasi pwedeng humusga doon sa nasa labas sapagkat nasa labas po yun. Ngunit pwede po natin silang iwasan kung alam po natin na masama yung kanilang ginagawa. Dapat po iniiwasan natin sila sapagkat makakabahagi po tayo doon sa kasalanang ginagawa nila kung at mas mapapabigat po yung magiging hatol sa atin sapagkat alam po natin sa pamamagitan ng aral ng Panginoon, alam po natin na ang ginagawa ng mga nasa sanlibutan ay masama. Kaya kung tayo po ay ang other term po sabihin doon, kung atin pong kahit sa Tagalog, hindi ko maisip yung word, yung parang kukonsintihin natin yung kanilang mga ginagawa, parang ating sinasang-ayunan pa, natutuwa pa tayo sa mga sinasalita ng mga nasa labas, ay makakabahagi po tayo doon sa kasalanan sapagkat alam po natin yung tama at mali. Itinuturo po sa atin ng Panginoong Diyos yung mga tama at mali. Kaya ako po na nakaka-experience po ako ng ganyan. Ngunit ako po ay umiiwas. Ah, sa katunayan, madalang na po kami maglalabas ngayong mag-asawa, hindi na po kami naggagagala ngayon. Mas masarap pa yung nasa bahay, bahay, trabaho. Hindi na po kami masyadong kahit may mga nagtatatawag sa amin nag-iimbita, hindi na po masyado kami nagpupunta kasi naandun po kasi, nasa sanlibutan po kasi yung kasalanan. Doon po tayo makakapulot ng tayo magkakasala. Ngunit kung tayo po nananatili sa aral, makakaroon po tayo yung pong binabanggit doon sa Aklat ng Galisan, yung pong pagpipigil sa sarili, mapipigilan po natin ang ating sarili na tayo ay makabahagi doon sa kasalanang nasa sanlibutan ito. Kaya ako po sa aking karanasan, napaka may mga pagsubok, yung pong pagsubok sa akin pong batayan, sa aking sarili, hanggat tayo nabubuhay dito sa daigdig nito, hindi po mawawala. Wala pong taong walang pagsubok. Wala pong kahit tayo nasa sa loob ng gawain, nabanggit nga po ni Sister Eileen kanina na kung bakit tayo ay totoo po yun. Habang tayo napapalapit sa Panginoon, ay mas lalo tayong tumitindi yung mga pagsubok. Pero pag hindi po mawawala yan, yan po ay hindi, yan, hanggat tayo nabubuhay dito sa daigdig nito, naandyan po ang pagsubok. Naandyan po yung ika nga po sa kasabihan, yung last minute. Kahit paanong
kabutihan ng ating kahit tayo gumawa ng 100 o 1,000 kabutihan, pag tayo gumawa ng isang hindi kaaya-aya sa Diyos, magkakasala po tayo. Ika nga po ay sayang yung ating pagpapagal na dahil lang po sa isang kasalanan ay tayo po ay akala natin sa tagal natin sa gawain, tayo po ay sa langit mapapapunta, makakasama ang Panginoon sa Kristo. Ngunit sa isang kasalanan mga kapatid, ay tayo po ay baka sa impyerno pulutin. Kaya yung pong pagsubok, yung pong pagsubok talagang naandyan po yan, mapapaglabanan natin yan sa pamamagitan po ng ating mga natututunan dito sa gawain. At yan po ay aming nararanasan hanggang sa ngayon. Nararanasan namin yung mga pagsubok na yan. Lahat ng pagsubok, pinansyal, sa physical, lahat sa pamilya, kung sa pagsubok, kami po mag-asawa, napakaraming pagsubok. Hanggang ngayon, napakarami. Pero siguro nagtataka kayo, kami hanggang ngayon naririto sa gawain, hindi kami bumibitaw sa gawain kasi nandito ang buhay. Ika nga po doon sa isang aklat na nabasa ko, ika nga po ng mga apostoles noong humiwala yung mga alagad. Ang sabi ng isa roon na binanggit po roon na kung saan pa sila pupunta. Ganon din po kami. Kung kami ay aalis sa gawain dahil sa mga pagsubok, saan pa kami pupunta? Di mas lalo walang mangyayari sa aming buhay kung kami ma bibitaw sa gawain ito. Kaya ako pinagpapasalamat muli sa ating unang-una sa ating Panginoon at sa inyong mga kapatid, sa inyong mga panalangin. At talagang paunti-unti ay tinutugon ng Panginoon ang aming mga hiling sa Kanya. At maraming salamat po kay Brother Albert na siyang ginagamit ng Diyos upang ipaliwanag sa atin ang kanyang mga banal na salita. Maraming salamat po mga kapatid at God bless us all. Taos-puso pong akong nagpapasalamat sa araw na ito at tayo pong mga kapatirang naririto sa gawain ito ay binigyan ng pagkakataon kung paano natin ipakikita kung paano tayo nagkakaroon ng magandang pananalig sa ating Diyos. At ako po ay taos-pusong nagpapasalamat sa ating kapatid na si Brother Albert na siya nating tagapagbahagi ng banal na salita na nanggagaling sa ating Panginoon. Ang aking pong tatalakayin ay isa sa sinabi ni Brother Isaiah na yun po ang aking pinagnilayan ng ilang gabi at ipaliliwanag ko po kung paano ako nagkaroon ng ganitong buhay. Ito po ay galing nga sa Isaiah chapter 4 verses 10. Ako isa sa inyo, huwag kang matakot. Ako ang inyong Diyos, di ka dapat mangamba kanino man. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. Yung pong sinabi ni Brother Isaiah, do not be afraid, I am with you. I am with your God. Let nothing terrible you. I will make you strong and help you, and I will protect you and save you. Sa akin pong paniniwala, ito po yung pinagkaloob na sa akin ng Panginoon. Ako po ay nakipag-isa sa ating Panginoon. At ito po ay binago niya ang aking pagkatao. Hindi po ako natatakot sa takbo ng aking buhay dahil wala po akong ikatatakot kung ang Panginoon ay nasa sa akin. Ang ating pong Diyos ay dapat nating bigyan ng magandang malakas na pagtitiwala upang ang lahat ng ating mga pangamba ay atin pong hindi natin dapat harapin at kundi tayo po ay magkaroon ng malakas na pananampalataya sa Kanya. At nang dahil dito ay ako'y binigyan ng banal na espiritu upang ako ay tulungan, palakasin at ingatan sa lahat ng sandali. Ito po ang sa aking tunay na buhay po, ito ay talagang aking pinangatawanan ang paglilingkod sa ating Panginoon. At noong mga araw na lumipas ay ito po ay aking nakamtan ko. Kaya nga na sinabi natin
na ang pagsubok ay naririyan lang. Ang pagsubok ay darating at ito po ay sa ating katatagan sa ating pananampalataya. Ito po ay ating malalampasan at ito po ay hindi magtatagal at ating pong didinggin ng Panginoon. Kaya nga sinabi ni Sister Eileen na tayo ay hahasain sa apoy upang tayo ay linisin at i-purify ang ating buong pagkatao upang malampasan natin ang ating buong mga hinaharap at ito po ay aking pinanandigan. Pinalakas niya ang aking buong pagkatao sa physical, sa financial, at sa pamilya, at ang aking hinihintay na lang ay ang buhay na kaligtasan at upang tayo ay magkaroon ng magandang pamumuhay patungo sa ating Panginoon. Ako po ay tuas pusong nagpapasalamat sa Diyos at patuloy niya akong binibigyan ng mga kapangyarihan niya at ito po ay aking nalalampasan ang lahat ng aking mga trials and persecution dahil alam ko na ito'y darating sa bawat isa sa atin at tayo pong lahat na narito kay Kristo ay magpatuloy lamang ng ating mga ginagawa at ang dapat nating sundan ang buhay na walang hanggan. Ito na lamang po ang aking maipapaliwanag sa aking nalalaman. Thank you. At ngayon naman po ay ating tatawagin si Brother Albert sa kanyang mga salitang na kung ano ang kanyang mga conclusion sa ating mga Bible sharing sa hapong ito. Magandang araw po, mga kapatid. Magandang araw dyan sa Pilipinas. Magandang gabi po pala dyan sa Pilipinas at magandang hapon naman dito sa UK. At magandang araw po sa mga iba pa nating kapatid na nasa ibang lugar. Dalangin ko po na ang kapayapaan ng Diyos ang siya mag-ari sa bawat isa sa atin. Yun po ay ginanap natin yung Bible sharing na kung saan naririnig po natin yung pagbabahagi ng bawat isa tungkol sa mga kanilang binasa na mga verses sa Bible at kung paano na pinatunayan nila sa kanilang sarili na totoo yung nakasulat sa Biblia na nagpalakas sa bawat isa sa kanila sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Talaga nga pong ang salita ng Diyos ay isang napakagandang gabay sa ating mabuting pamumuhay dito sa mundong ibabaw. Kaya napakahalaga po na tayo ay mag-aral, magkaroon ng mga ganitong pagbabahagi sa salita ng Diyos. Sa pasimula po ay nagbahagi ating kapatid, Sister Eileen, at ito po ay hinango niya sa aklat ng 1 Peter chapter 1 verses 6 to 7. Ang sabi po ay ganito, for what 1 Peter 1 Peter chapter 1, 6 to 7. Ang sabi po ay ganito, in all this you greatly rejoice, though now for a little while you may have had to suffer grief in all kinds of trials. These have come so that the proven genuineness of your faith, of greater worth than gold, which perishes even though refined by fire, may result in praise, glory, and honor when Jesus Christ is revealed. So, kanya nga po ibinahagi na talaga ang buhay natin
ay dumadaan sa mga pagsubok. Araw-araw, napakaraming pagsubok na dumarating sa ating buhay. At binanggit nga niya na sa pamamagitan ng inspirasyon ng salita ng Diyos na higit ang kapangyarihan kaysa sa mga pagsubok sa ating buhay ay mapapagtagumpayan. Tama po yun. Yan, chapter 16, verse 33. Mas malaki po ang Diyos kaysa sa problema na dumarating sa ating buhay. Mas makapangyarihan po ang Diyos kaysa sa mga problema na dumarating at pagsubok na dumarating sa ating buhay. Yan po mga bahagi ng ating minamahal na kapatid. Ngunit isang bagay po ang nais kong idagdag sa kanyang sinabi na kaya napakarami talagang pagsubok. Ay ngayon, dapat po nating alamin kung ano pong klase ng pagsubok ang dumarating sa ating buhay. Kasi meron pong dalawang klase ng mga suffering o pagsubok na dumarating sa buhay ng isang tao. At yan po ay nakalagay dito rin po sa aklat ng 1 Peter. Nakalagay po rito sa aklat ng 1 Peter chapter 2 from verse 20. Ito po ang dalawang klase ng pagsubok na dumarating sa buhay ng isang tao. Bahala na po tayo mag-distinguish kung saan tayo naruroon. Ito bang pagsubok na ito ay pagsubok sa ating pananampalataya o ito ay pagsubok dahil sa ating pagkakamali, ito'y bunga ng ating pagkakamali, ito'y bunga ng ating hindi pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ang sabi po rito sa 1 Peter chapter 2 verse 20 ganito. But how is it to your credit? Siguro maganda sa English Standard Version. Ang sabi po ay ganito, for what credit is it if when you sin and are beaten for it, you endure? Ano raw po ang halaga na tayo ay nagkakasala at nahihirapan bunga ng ating kasalanan? Anong halaga ng ating pagtitiis? Halimbawa, ikaw ay nakiapid, nagkaroon ng nasira ang iyong pamilya, napabayaan mo iyong mga anak sapagkat ikaw ay nakiapid, nagkasala, nagkahiwalay, nasira ang inyong pagsasama mag-asawa. So nagsasaper ka. Ay ano ang halaga noon? What is what credit it has na ikaw ay nagsasaper ngayon bunga ng iyong kasalanan? So malinaw po na sinasabi rito sa talatang ito na merong suffering sa isang tao dahil sa kanyang ginawang pagkakamali o pagkakasala. Pero yung sinabi po ni Sister Eileen, yung po na sinasabing tinetesting na kagaya ng isang gold, yun po ay yung pagsunod naman sa kalooban ng Diyos. Na ikaw ay nagsasuffer dahil sa ikaw ay gumagawa ka ng mabuti. Ikaw ay nagiging matulungin sa iyong kapwa. Gayon man sinisiraan ka pa rin. Pinagsasabihan ka pa rin ng kung ano at masama. Ibang klase po yun. Yung po ay isang uri ng pagsubok na tinetesting naman yung ating pananampalataya para lalo pang gumaling at gumanda. Alam po ninyo kung bakit pinadadaan sa apoy ang gold? Pinadadaan po ang gold sa apoy para maalis yung ibang mga metal na nakasangkap doon sa gold. Kasi nagiging pure ang gold kapag natunaw na siya, ginagawa ng mga platero ay pinadadaan sa apoy ang gold para maibukod yung ibang mga metal na mga humalo sa gold. Para dahil sa apoy, natunaw ang gold, nagiging pure gold na ito. Nawawala yung ibang mga sangkap, yung ibang mga chemical. So, ganun po yung pagpapadaan sa apoy. Now, my dear brothers and sisters, itutuloy ko.
For what credit is it if when you sin and are beaten for it, you endure? So binigyan ko po ng halimbawa yan. Halimbawa, nakiapid ka, nagkahiwalay kayo, nasira inyong pagsasama, nasira inyong pamilya, nagsasuffer ka ngayon. Ay anong halaga noon? Ay bunga yun na iyong kasalanan. Walang halaga po yun. Kung pag-uusapay espiritualidad o kaligtasang pangkaluluwa, walang halaga na ikay mag-suffer bunga ng iyong maling ginagawa at kasalanan. Nagchichismis ka. Sinisiraan mo iyong kapwa. Kahit matalik mong kaibigan, pagtalikod, sinisiraan mo. Ngayon nag-i-endure ka ng lumayo o iyong mga kaibigan, masama ang nag-iepekto ng iyong ginawa. Ay anong credit nun? Ay bunga yun ng iyong masamang ginawa. Wala pong credit yun. Ibig sabihin, walang halaga. Ngayon, ito po naman yung isa. But if when you do good and suffer for it, you endure, this is a gracious thing in the sight of God. Kung ikaw na may gumagawa na mabuti, ay ano ba ang gumagawa ng mabuti? Ano bang mabuti yung binabanggit na ito? Ang mabuti po, maaring baka mabuti sa iyo, hindi naman mabuti sa Diyos. Meron po kasing bagay na mabuti sa atin, pero hindi mabuti sa Diyos. Ay ano ba ang mabuti na sinasabi rito na tayo ay nagsasaper? Ang mabuti na sinasabi po ng Biblia ay yung sumusunod ka sa salita ng Diyos. Kasi ang kautusan po ng Diyos, yun po ang mabuti. Yan po ang mabuti. Saan ba natin matatagpuan yun? Dito po yata yun. Roma 7. Ang sabi po rito sa aklat ng Roma chapter 7 verse 12. Ito po yung mabuti na dito tayo dapat na mag-suffer. So then, the law is holy, and the commandment is holy, and righteous and good. Kung sa wikang Tagalog po yun, ay babasahin ko po sa inyo sa wikang Tagalog. Ito po sinasabi sa aklat po ng Roma, chapter 7, verse 12. Ito po sinasabi. Sa wikang Tagalog po, ito. Kaya nga, ang kautusan ay banal at ang utos ay banal at matuwid at mabuti. So kapag atin po palang sinusunod yung kautusan ni Kristo, huwag kang makikiapid, huwag kang maglalasing, huwag kang magchichismis, huwag kang magagalitin, maging mabuting loob ka, matulungin sa iyong kapwa. At sa kabila ng ginagawa natin ito'y tayo nagsasaper, abay may halaga po yun sa paningin ng Diyos. Pero kung kaya ka nagsasaper dahil sa iyong pakikiapid, nawasak ang pamilya mo, ikaw ay masama ang iyong pag-uugali, nagsasaper ka, nangagagalit ng mga tao sa iyo, panahon na para magbago ka, kapatid. Kasi yung iyong suffering, hindi iyon kalakip ng pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kaya atin pong mauunawaan dito sa ating pag-aaral, ang ating po kasing guide sa matuwid na pamumuhay ay yung batas ni Kristo, yung mga aral ni Kristo. Yung bang ginagawa natin araw-araw, kalugod-lugod ayon sa batas ni Kristo. Yung bang ating pagsasalita ay kalugod-lugod ayon sa utos ni Kristo. Yung bang ginagawa na iyong kamay, yung iyong mata, ay ginagamit mo ba ang mga parting yan ng katawan mo para sa kaluguran ng ating Panginoon, pagsunod sa kanyang mga kautusan? Ginagawa mo ang mabuti. Kung ginagamit mo ang iyong katawan, ang mga bahagi na iyong katawan sa paggawa ng mabuti. Ganito po, Roma chapter 6 verse 13. Ito po sinasabi, 13. At huwag din naman ninyong ihandog ang inyong mga sangkap sa kasalanan na pinakakasangkapan ng kalikuan, kundi ihandog ninyo
ang inyong sarili sa Diyos na tulad sa nangabuhay sa mga patay at ang inyong mga sangkap na pinakakasangkapan ng katwiran sa Diyos. O, yung palang ating mga sangkap na ito ng katawan, may batas na dapat nating sundin. Yung ating kamay, yung ating mata, yung ating bibig, maging maingat tayo sa pagsasalita kasi baka tayo hatulan ng Diyos ayon sa ating ginagawa. Ito ba'y kinatitisuran ang lumalabas sa ating bibig o di kaya ito'y nakapagpapalakas ng pananampalataya sa ating kapwa? Kung ang kinakatisuran ninyo, kapatid, ay yung lumalabas sa bibig ko na salita ng Diyos, hindi ko yun kargo. Pero kung yung lumalabas sa aking bibig na kinakatisuran ninyo, ay bunga ng galit at puot na galing sa aking dibdib at hindi galing sa Biblia, pananagutan ko yun, mga kapatid. Kaya be careful sa ating paggamit ng mga sangkap ng ating katawan. Kaya ganun po, yung mabuti ay yung sinusunod natin ang kalooban ng Diyos. Kaya balik ulit tayo doon sa 1 Peter chapter 1 verse 6 and 7. Ayan, na ito ang inyong totoong ikinagagalak, bagaman ngayon sa sandaling panahon kung kailangan pinalumbay kayo sa mulit-muling pagsubok. Alam po ninyo yung pagsunod sa kalooban ng Diyos ay maraming kalumbayan ang nagaganap sa ating buhay. Ako, sa aking karanasan, napakaraming mga masasakit na salita nakarating sa akin, pero hindi ko iniintindi dahil pagsunod ko sa kalooban ng Diyos, lalo na po sa Oxford. Sinasabi ako raw nagmi-mislead. Ay ano bang mislead yung basahin ko ang Biblia na sumasalungat sa dati nilang pananampalataya, misleading daw dahil yung salita ng Diyos nagtutuwid talaga yun nagtutuwid, nagtatama. Pero sa kabila ng lahat, ang kanilang pagtanggap doon ay mini-mislead ko raw. Aking imini-mislead sila. Alam po niyo, mislead, iminamali. Ay hindi po naman ako nagmamali, itinatama nga. Ay ang problema, ang kanilang kaisipan, iminamali ko raw. Kasi nga yung kinagis na nating pananampalataya ay kontra sa aral ng Panginoong Jesucristo. Kaya pagka binasa ko ang aral ng Panginoong Jesucristo, ako pa ang lumalabas na nagmamali. Pero hindi po, salita po ng Diyos ang tama. Yung mali, yung dati nating style ng pananampalataya. Kaya tama po yung hinasabi sa aklat ng Isaiah. Ganito po sabi sa aklat ng Isaiah. Ito po sabi, nasaan ba yun? Isaiah chapter 5 verse, ano ba ito? Ganito po kasi ang nangyayari sa ating buhay ngayon Sa Isaiah chapter 5 verse 20, sa aban nila na nagsisitawag ng mabuti ay masama. Alin po yung mabuti na tinatawag nilang masama? Yung salita ng Diyos na aking sinasalita nung nasa Oxford ako, pinalalabas nila na yun ang masama. Ayan. Kaya ang sabi ni Prophet Isaiah, sa aban nila na nagsisitawag ng mabuti ay masama. At ng masama ay mabuti. Kung mga kinagis na natin yung pananampalatayang mali, akala na natin yun ang tama. At ngayon, inaaralan tayo ng Panginoon ng mabuti at ng tama, yun ngayon ang minamali. Kaya ganyan po yung nagaganap sa aking buhay na yung tama na aking binasa, aral ng Panginoon Jesucristo, yun ngayon ang pinararatangan nila na mali. Kaya mini-mislead ko raw. Pero mali pong paggamit ng wika ang ginamit nila sa akin. Hindi misleading, kundi itinatama yung mali. Ganun po dapat yon. Pero naganap sa kanilang hula ni Prophet Isaiah dito sa
Isaiah chapter 5 verse 20 and 21. Sabi nga, sa aban nila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Baligtad. Baligtad ang ating pananampalataya. Na inaaring dilim ang liwanag at ang liwanag ang dilim. Ay ano ba naghanap sa buhay ng ating Panginoon Jesucristo? Siya nga ang liwanag. Pero ang mga tao nung mga panahong iyon, siya ang pinararatangan, siya ang dilim. Ayan. At liwanag ang dilim na inaaring mapait ang matamis at ang matamis ang mapait. Baligtad. My dear brothers and sisters, at yan tayo nagsasaper sa ganyan. Kasi iniaaral natin yung eksaktong aral ng Panginoon Jesucristo, pinararatangan namang tayo ang masama. Pero okay lang yon, my dear brothers and sisters. Bakit ko po nasabing okay lang yon? Kasi kagaya na nasabi ko kanina, may dalawang klase ng suffering. Suffering na ginawa nating masama sa ating kapwa o suffering na dahil sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Basahin uli natin sa 1 Peter. 1 Peter chapter 4 verse 5. 1 Peter saan ba yung 1 Peter chapter 4 verse 16 and 17. Ito po. Ito yung mga paghihirap ng isang Kristiyano. 1 Peter chapter 4 verse 16, 17. Ngunit kung ang isang tao ay magbata na gaya ng Kristiyano ay huwag mahiya, kundi walhatiin ang Diyos sa pangalang ito. Ano raw po yung suffering nito ng isang Kristiyano? Kung ang isang tao ay magbata na gaya ng Kristiyano. Ang Kristiyano po, yun ay sumusunod sa aral ni Kristo. Ay ngayon, kung nagbabata ka ng mga paghihirap dahil sa iyong pagsunod sa aral ni Kristo, ay huwag siyang mahiya, kundi walhatiin ang Diyos sa pangalang ito. Yan. Yan po ang suffering ng mga Kristiyano. At tayo nagsasuffer, pinadadaan tayo sa apoy, yung ating pananampalataya. Yung apoy po, kapag ang ginto ay pinadaan sa apoy, natutunaw ang gold at humihiwala yung ibang mga metal. Halimbawa, meron tingga na nakahalo sa gold, na ihihiwala yun pag natunaw ang gold. Para yung gold maging pure na gold, ihihiwala yung ibang mga metal na humalo sa gold. Ganun din po yung ating pananampalataya, parang gold, padadaanin ka sa apoy. At pagdaan sa apoy, ay yung ating pananampalataya ay tinetesting, nagiging purong-puro ang ating pananampalataya. Bakit? Kahit na sa kabila ng pagsubok, hindi ka bibitaw sa iyong pananampalataya. Mananatiling matatag ang iyong pananampalataya na sa kabila ng mga puna, batikos, paninirang puri ng iyong kapwa tungkol sa iyong pagsasalita ng salita ng Diyos, hindi mo ito iniintindi. Ang iyong iniintindi, ipatuloy ang iyong tamang ginagawa ng pagsunod sa kalooban ng Diyos. We suffer for that. Tayo ay nagbabata ng hirap dahil diyan. Pero may halaga sa paningin ng Diyos yung ating pagtitiis. Basahin po natin sa aklat ng 1 Peter chapter 2 verse 20 and 21. Ito po. Sapagkat anong kapurihan nga kung kayo'y magkakasala at kayo'y tinatampal ay inyong tanggapin na may pagtitiis. Anong kapurihan? Na tayo ay tinatampal, ibig sabihin pinarurusahan, nagsasaper dahil sa ating pagkakasala. Kagaya ng sample ko sa inyo ay nakiapid, nasira ang pamilya, nakakaranas ng mga pagtitiis. Anong halaga nun?
Ngunit kung kayo'y gumagawa ng mabuti, kung sinusunod mo ang kalooban ng Diyos, at kayo'y nagbabata, ay inyong tanggapin na may pagtitiis. Ito'y kalugod-lugod sa Diyos. So meron palang pagtitiis na kalugod-lugod sa Diyos. At iyon ay yung paggawa ng mabuti. At ano ang mabuti? Yung mabuti sundin mo kung ano ang sinasabi ng Diyos sa iyong buhay, manatili ka sa mga aral ng salita ng Diyos na kung bagaman ikaw'y itinatakwil ng ibang tao, pinagsasabihan ng masama dahil sa ikaw ay matuwid sa iyong pamumuhay, yun po ay kalugod-lugod sa Diyos. Yan. At sa 21, 1 Peter chapter 2 verse 21, sapagkat sa ganitong bagay kayo'y tinawag. Yung pala ang pagkatawag sa atin ng Panginoon. Yung magtiis tayo, magbata ng hirap dahil sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Yung pala ang pagkatawag ng Diyos sa atin. Sapagkat sa ganitong bagay kayo'y tinawag. Sapagkat si Kristo man ay nagbata dahil sa inyo. Alam po ninyo, pagbabata ni Kristo, mas matindi sa ating binata. Kasi siya ay, dahil sa kanyang pangangaral ng salita ng Diyos, yung sinasalita po ni Kristo, salita po ng Ama sa langit yun eh. Nangagalit yung mga Hudyo, yung kanyang mga kababayan. Pinagkaisahan siya, ipinapatay nga siya eh. Oh, si Juan Bautista, pinugutan ng ulo dahil sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Yung mga propeta, pinagpapatay dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ay tayo, hindi pa tayo humahantong doon sa ganung bagay na tayo pinapatay. Ang ating mga paghihirap ay berba lang. Mga pagsasabing nagmi-mislead, kung ano-ano, okay lang yon, wala yon. Sa 21, uulitin ko, sapagkat sa ganitong bagay kayo'y tinawag, sapagkat si Kristo man ay nagbata dahil sa inyo, na kayo'y iniwanan ng halimbawa upang kayo'y magsisunod sa mga hakbang niya. So kung si Kristo'y nagbata dahil sa kanyang paggawa ng mabuti at pagsunod sa kalooban ng Diyos, humanda rin tayo rin magbabata. Pero yung ating pagbabata ay ganito ang payo niya sa 20. Ngunit kung kayo'y gumagawa ng mabuti at kayo'y nagbabata, ay inyong tanggapin na may pagtitiis. Ito'y kalugod-lugod sa Diyos. So napakaganda po ng aral ng Panginoon na yung palang ating pagbabata, hindi sayang. Yung pala ay nakasulat sa aklat ng buhay kasi nakalulugod sa Diyos yung ating pagbabata. So may record na tayo sa aklat ng buhay na mabuti. Hindi puro paglalasing, hindi puro pambababae. Kasi araw-araw nakarecord po yan eh. Araw-araw po in the record yung takbo ng ating buhay. Hindi po iyan nalilingid sa Diyos. Kaya sa buong maghapon, lagi po nating tatandaan, mula sa pagmulat ng ating mata sa umaga hanggang sa ating pagpikit sa hapon, ay on the record po lahat ang naghanap sa ating buhay. Kaya pagdating ng Judgment Day, wala tayong maikakatwiran sa harapan ng Diyos. On the record po yun. Araw-araw po yun, my dear brothers and sisters. Baka akala natin ang nakarecord lang yung mga mabubuti. Hindi po. Lahat ng ating ginagawa. Babasahin ko po sa inyo sa aklat ng 1 Corinthians chapter 3, simulan natin sa 11. Ganito po sinasabi. Ito po sinasabi, 1 Corinthians chapter 3 from verse 11. Sapagkat sino man ay hindi makapaglalagay ng ibang pinagsasaligan, kundi ang nalalagay na ito'y si Kristo Jesus. Ayan. Datapwat kung ang sino may magtayo sa ibabaw ng pinagsasaligang ito ng ginto. Ano po yung ginto? Di ang ating pundasyon ni si Kristo.
nagtayo ngayon tayo ng ginto. Ano po yung itinatayong ginto? Yung iyong mabubuting gawa na pananampalataya mo'y ginto yan. Ine-testing ayan sa fire eh. Ayan, magtatayo sa ibabaw ng pinagsasaligang ito ng ginto, pilak, mga mahalagang bato, kahoy, tuyong dayami. Ayan, meron namang mga walang kwentang gawa, bato, kahoy, pilak, ginto. Ini-enumerate yung klase ng mga gawa na ginagawa ng tao sa araw-araw. Ayan, ito po. Sa verse 13, ang gawa ng bawat isa ay mahahayag. Kailan? During the judgment day. Sapagkat ang araw ang magsasaysay. Ang araw ang magsasaysay. So bawat araw nagsasalita iyan during the judgment day. Nagsasalita kung paano natin ginamit ang ating katawang ito, kung sa mabuti o sa masama. Ang araw ang magre-reveal. Ayan. Ang bawat gawa ng isa ay mahahayag sapagkat ang araw ang magsasaysay, sapagkat sa pamamagitan ng apoy inihahayag, at ang apoy rin ang susubok sa gawa ng bawat isa kung ano yaon. Ay yung apoy po pala susubok. During the judgment day, susubukin yung lahat ng nakalistar sa aklat ng buhay araw-araw na ginawa natin. Padadaanin sa apoy. Ano po yung apoy? Nasusubok sa ating mga gawa. Ano ba yung apoy na yon? Yung apoy na yon, yun po yung salita ng Diyos. Doon po padadaanin yung ating mga pinagagawa. Yung apoy na yun isalita ng Diyos. Kuwan yun ang banal na espiritu. At sa apoy na yun ang maghahayag kung mali o tama ang ating ginawa. Kasi yung apoy na yun, walang iba kundi yung salita ng Diyos. Ay swerte po tayo eh. Alam po ninyo yung apoy na yun? Dumadaan na nga tayo sa apoy eh. My dear brothers and sisters, dumadaan na nga tayo sa apoy eh. Para tayo maihanda doon sa judgment day. Na hindi na tayo dumaan sa, sabi nga ni Brother Randy kanina eh. Hindi na tayo dadaan doon sa judgment. Bakit? Ay dinyadge ka na nga eh. Tinadaan ka na sa apoy. Ay, iwan ko muna ito saglit at aking ibabalik doon sa aklat ng 1 Peter. Ayan. 1 Peter chapter 4 verse 16. Oh. Ito, verse 17. Sapagkat dumating na ang panahon ng pasimula ng paghuhukom sa bahay ng Diyos. Ano po ba ang bahay ng Diyos? Yung Church of God. Yan po kasi yung bahay ng Diyos eh. Hindi yung building. Hindi yung kung sa simbahan ngayon na pupuntahan mo. Hindi yan ang bahay ng Diyos. Ang bahay ng Diyos yung iglesia niya. Sapagkat dumating na ang panahon ng pasimula ng paghuhukom sa bahay ng Diyos. At paano hinuhukuman? Tayo na nandito sa Church of God, hinuhukuman na tayo. Paano paghukom? Sa pamamagitan ng kanyang salita. Yan ang apoy na sumusunog sa mga mali nating ginagawa. Kaya pag ikaw ay babaero at sumali ka rito sa grupong ito, susunugin ng apoy ng salita ng Diyos ang iyong pambababae. Kaya hindi ka na ngayon mambababae. Inaalis ng salita ng Diyos yung masasama. Sapagkat dumating na ang panahon ng pasimula ng paghuhukom sa bahay ng Diyos. At kung mauna sa atin, ano kaya ang wakas na mga hindi nagsisitalima sa ebanghelyo ng Diyos? Ay kung sa atin nagaganap na ang paghuhukom, iilan lang naman tayo eh, no? Iilan lang tayo eh.
Sister Shirley, Brother Randy, Sister Levi, Sister Elby, yung iba pa natin mga kapatid sa Pilipinas, Sister Joy, Sister Amor, Brother Archie, Sister Eileen, Sister Cheryl, at yung iba pa. Iilan lang tayo eh. Pero tayo, pinadadaan sa apoy. Ano ba yung apoy? Yung apoy po, consider na yun ang mga salita ng Diyos na sumusunog sa ating mga maling ginagawa. Ayan. Sapagkat dumating na ang panahon ng pasimula ng paghuhukom, hinuhukuman na nga tayo eh. Di ba nyo napapansin pagkatapos ng gawain, ako mali pala yung ginawa ko. Ako pala yung napabigla ng salita, nakasakit pala ako ng damdamin, nakatisod pala ako, masama pala yun. Di ba ikaw ay hinuhukuman na ng salita ng Diyos? Ang hinihintay ng Diyos sa iyo, baguhin mo at iayon mo, isaayos mo ang iyong buhay ayon sa salita ng Diyos. Ito ang kalugod-lugod sa kanyang banal na paningin. Ayan. Sapagkat dumating na ang panahon ng pasimula ng paghuhukom. Sa nasa labas, hindi pa sila dumating ang panahon ng paghuhukom. Pero dito sa loob ng Church of God, dumating na ang panahon ng paghuhukom. My dear brothers and sisters, sinusubok na tayo sa apoy, kagaya ng ating Panginoon Jesucristo. At ang apoy ay sinisignify ng banal na espiritu. At ang banal na espiritu ay ang mga salita ng Diyos. Batahin ko nga po sa inyo. Sa aklat po ng John 6:63. Ito po sinasabi. John 6:63. Ito po sinasabi yun. Medyo malayo eh. Ayan, John 6:63. Ayan. Ang espiritu nga ang bumubuhay. Sa laman ay walang anumang pinakikinabang. Ang mga salitang sinalita ko sa inyo ay pawang espiritu at pawang buhay. So yung palang mga salita ng Diyos na ito magbibigay sa iyo ng buhay. Panibagong buhay, kapatid. Habang pinapakinggan mo ang salitang ito, nililinis tayo ng kanyang mga banal na salita, isang panibagong buhay ang iniaalok ng Diyos sa bawat isa sa atin. At sa ganito rin paraan tayo hinuhukuman. Hinuhukuman na tayo ng Diyos. Pinadadaan na tayo sa paghuhukom ng Diyos. Kaysa sa huling araw ng ating buhay, sa muling pagkabuhay natin, tayo huhukuman, ay late na, my dear brothers and sisters. Kung yun ang ating aasahan, late na. Ay paano yung mga pinagagawa mong masama? Mababago mo pa ba yun? Wala ka ng paraan para magawa. Ito, malaking tsansa natin na mabago pa ang ating masamang pag-uugali, ang ating masamang ginagawa. Hinuhukuman na tayo ng salita ng Diyos para tayo maisaayos na ang takbo ng ating buhay. At maitiyak natin na pagdating ng araw ng dakilang araw ng paghuhukom ng Diyos, tayo'y walang dapat na ikabalisa. Bakit? Tayo'y matibay na nanampalataya kay Kristo. Ang matibay na pananampalataya kay Kristo, ang kahulugan po niyan, matibay na sinunod mo ang lahat ng kanyang mga kautusan at mga aral na nais niyang gampanan natin araw-araw sa ating buhay. So my dear brothers and sisters, tayo'y padadaanin sa apoy. Ito po, sa aklat ng 1 Peter ulit. 1 Peter chapter 4 verse 12. Ito po sinasabi. Mga minamahal, huwag kayong mangagtaka tungkol sa mahigpit na pagsubok sa inyo na dumarating sa inyo upang kayo'y subukin na waring ang nangyayari sa inyo ay di karaniwang bagay, kundi kayo'y mga galak sapagkat kayo'y mga karamay sa hirap ni Kristo. Alam po ninyo, tayo nakakaramay sa mga hirap ni Kristo kapag yung ating buhay ay nagkakaroon ng mga problema at pagsubok dahil sa ating pagsunod sa aral ni Kristo. Nakakaramay natin, nakikiramay tayo kay Kristo sa kanyang mga hirap.
kung kayo'y mga gagalak sapagkat kundi kayo'y mga galak sapagkat kayo'y mga karamay sa mga hirap ni Kristo upang sa pagkahayag ng kanyang kaluwalhatian naman ay mga galak kayo ng malabis na galak. Pagdating po ng Judgment Day, pagkahayag ng kanyang kaluwalhatian ni Kristo, mga gagalak tayo. Bakit? Ay kasi ipinrepair na tayo ni Kristo bago dumating yung araw ng kanyang paghuhukom sa bawat isa sa atin. Lahat ng ating mga ginawa, whether good or evil, dadaan sa apoy. At ang apoy po, from Genesis to Apocalypse, sasalain diyan ang lahat ng ating mga pinaggagawang mabuti at masama. Lahat ng masama, matutupok yan. Ang maiiwan ay ang mabuti sa araw-araw nating pinaggagawa. Kung ang manaig, ang marami ay ang masama, napakalungkot. At kung ang manaig ay ang mabubuti na ayon sa ating mga pinaggagawa, mga galak tayo kay Kristo sapagkat tinulungan tayo ni Kristo at ng kanyang banal na Espiritu na masunod ang kanyang kalooban. So tayo po'y nakakarami ni Kristo sa kanyang mga hirap, sa kanyang pagtitiis, alang-alang sa Ebanghelyo. Nagtiis muna si Kristo. Kumbaga man hindi siya nagkasala, inari siya makasalanan dahil sa kanyang pagmamahal sa bawat isa sa atin. Manatiling matatag tayo sa pananampalataya. Anong ibig sabihin ng matatag sa pananampalataya? Matatag sa pagsunod sa kanyang mga utos. Matatag sa ating pananampalataya na sundin ang lahat ng kanyang mga utos. Utos sa pagkain, utos sa pag-inom, utos sa mata, sa ilong, sa bibig, sa tainga. Napakarami pong kautusan. Utos sa pagkain, huwag kang kakain ng mga inihain sa mga Diyos-Diyusan. Alam po naman, napakaraming Diyos-Diyusan sa Pilipinas na pinaghahayinan. Pumunta ka sa pistahan, hindi ba lahat na naghanda roon patungkol doon sa kanilang mga patron? Ang kanilang paghahanda ay patungkol doon sa kanilang mga imahin na sinasamba? Hindi ba yung hain nila, yung paghahanda nila ay hain sa Diyos-Diyusan? Ay paano kung kumain ka? Kaya nga po, my dear brothers and sisters, may utos din sa mga pagkain. Kaya nga, kumisan, dahil sa tunay na pagsunod sa Ebanghelyo ni Kristo, ang iba, kahit pumunta sa pistahan, hindi kumakain. Dahil sa ayaw kumain ng inihahanda sa mga Diyos-Diyusan. My dear brothers and sisters, pagkain ng dugo, ipinagbabawal ng Panginoon. Sa New Testament, nandyan din po ang batas na huwag kakain ng dugo. Pero tayong mga Pilipino kumakain ng dugo. Ay basahin ko nga po. Nambang lugar yun. Sa aklat po ng dito sa aklat ng dito yata sa ito po sa aklat po ng Gawa, chapter 15, verse 20. Ito po yung New Testament. Doon sa Old Testament, maraming mga talata ron, nagbabawal na kumain ng dugo. Pero dito po, New Testament, kundi sumulat tayo sa kanila. Ito po, Gawa 15:20. Chapter 15, verse 20. Kundi sumulat tayo sa kanila na sila'y magsilayo sa mga ikahahawa sa Diyos-Diyusan. Paano tayo nahahawa sa Diyos-Diyusan? At sa pakikiapid. Yung pakikiapid po, yung paglumuhod ka sa Diyos-Diyusan, nakikiapid ka sa ibang Diyos Ikahahawa sa Diyos-Diyusan at sa pakikiapid at sa binigti at sa dugo.
Ayan. Yung dugo. Pinagbabawal pala sa bagong tipan. Utos po ni Kristo yan. Ayan. Bakit po? Bakit po bawal ang dugo? Kanino bang kautusan dito sa New Testament ang pagbabawal ng pagkain ng dugo? Pinagbabawal po ng banal na espiritu yun. Basahin po natin dito rin sa Aklat ng Gawa, chapter 15, verse 28. Sapagkat minagaling ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo po pala nag-uutos dito. Sapagkat minagaling ng Espiritu Santo at namin na huwag kayong atangan ng lalong mabigat na pasanin maliban sa mga bagay na ito na kinakailangan. So yung banal na espiritu at mga apostol ang nagsasabi rito na huwag silang atangan ng mabigat na pasanin maliban sa mga ito. Maliban sa mga bagay na ito na kinakailangan. Ano po yung mga bagay na yon na kinakailangan na dapat sundin na iniuutos ng banal na espiritu at ng mga apostol? Na kayo'y magsiilag sa mga bagay na inihain sa mga Diyos-Diyusan at sa dugo at sa mga binigti at sa pakikiapid. Kung kayo'y mag-ilag sa mga bagay na ito, ay ikabubuti ninyo. Paalam na sa inyo. So my dear brothers and sisters, kung gagampanan natin ang buong ebanghelyo at kautusan ng ating Panginoon Jesucristo, napakalaking pagbabago magaganap sa ating buhay. Mga pagbabagong halos hindi matanggap ng marami. Gayunpaman, matibay ang ating pananalig kay Kristo na kapag sinabi ni Kristo, yan ang dapat nating sundin at isabuhay ng bawat isa sa atin. So malinaw po, may aral din pala sa pagkain, lalo na po doon sa mga bagay na inihandog sa mga Diyos-Diyusan. Dapat po tayo maging maingat din sa ating pagkain at sabi po rito, ay ikabubuti ninyo. Kayo'y magsiilag sa mga bagay na ito, ay ikabubuti ninyo. So lahat po pala ng mga bagay na ito na ipinagagawa ng banal na Espiritu Santo at ng mga apostol ng ating Panginoon Jesucristo ay lahat para sa ikabubuti ng bawat isa sa atin. Ikabubuti sapagkat ito po ay utos ng Panginoong Jesucristo. So my dear brothers and sisters, dalawang klase ang pagsunod. Pagsunod na nagbubunga ng problema sa ating buhay dahil sa ating paglabag at paggawa ng masama. Meron namang paghihirap at suffering dahil sa pagsunod sa ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Dapat po nating alamin ang mga bagay na ito. Narinig ko kay kapatid na Randy na yung mga maling ginagawa ng mga nasa labas ay dapat na ituwid. My dear brothers and sisters, gusto ko lang i-clarify sa inyo na ang pagtutuwid ng Diyos ay sa loob ng iglesia ng Diyos. Wala po tayong karapatan na hatulan, husgahan ang nasa labas sapagkat yan po ay utos ng ating Panginoong Jesucristo. Basahin po natin sa aklat ng 1 Corinthians chapter 5 verse 13. Ito po sinasabi. Ito po sinasabi. Ayan, ito po. Ang sabi po ni San Pablo ay ganito, sapagkat ano sa akin ang humatol sa mga nasa labas? Ay ano nga sa atin ang humatol sa nasa labas? Hatulan ko ba yung mga tig-highway ko? Wala akong karapatang humatol doon. Nasa labas sila ng iglesia ng Diyos. Sapagkat ano sa akin ang humatol sa mga nasa labas? Hindi baga kayo'y nagsisihatol sa nasa loob?
Tayong nasa loob ang hinahatulan ng Diyos. Bakit? Ay kasi inaaralan tayo ng kanyang salita. Ay doon sa nasa labas, inaaralan ba sila ng salita ng Diyos? Maari, ang paniwala nila, sila nag-aaral ng salita ng Diyos. Ano bang natutunan mo doon? Wala ka namang natututunan doong aral ng salita ng Diyos. Sinong humahatol at hahatol sa kanila? Ang humahatol po sa kanila, walang pwedeng humatol. Hindi ako. Sabi sa 13, datapwat sa mga nasa labas ay Diyos ang humahatol. Alisin nga ninyo sa inyo ang masamang tao. Sa nasa labas, Diyos ang bahala roon. Kung gusto ba ng Diyos na iligtas sila wala tayong magagawa roon. Nasa kamay ng Diyos sila na nasa labas. Pero tayong nasa loob, ang utos ni Pablo, alisin nga ninyo sa inyo ang masamang tao. Dito itinitiwalang ang mali kung babatayan natin salita ng Diyos. Kaya my dear brothers and sisters, ang salita ng Diyos ay istrikto sa nasa loob ng iglesia. Yung nasa labas, bahala ang Diyos sa kanila. Ito sabi, sapagkat ano sa akin ang humatol sa nanga sa labas? Hindi baga kayo'y nagsisihatol sa nanga sa loob? Datapwat sa nanga sa labas ay Diyos ang humahatol. Alisin nga ninyo sa inyo ang masamang tao. Dito sa loob, ang paghatol ng Diyos, kaya nga nagsimula ang judgment day dito sa loob. Tayo dinadjudge. Tungkol sa nasa labas, wala tayong karapatang humatol doon. Bahala ang Diyos doon. Pero pag sila'y pumasok dito sa ating loob, makakasama silang hahatulan ng mga salita ng Diyos na magbibigay sa kanila ng panibagong buhay. Kaya nga kayo, yung mga family ninyo, anyayahan ninyo to prepare them for the judgment day. Kasi itinakda ng Diyos ang isang araw ng paghukom. At tayo inihahanda roon, my dear brothers and sisters. Basahin natin sa aklat ng Gawa. Gawa. Nasaan ba yun? Gawa. Ano ba yun? Chapter, ano ba yun? 24. Ayun. Ano ba yung gawa? Gawa, nasaan? Ayan. Ito, sa verse 31. Gawa chapter 17, verse 31. Sapagkat siya'y nagtakda ng isang araw na kanyang ipaghuhukom sa sanlibutan, ayon sa katuwiran, sa pamamagitan ng lalaking kanyang itinalaga, na ito'y pinatunayan niya sa lahat ng mga tao nang siya'y buhayin niyang mag-uli sa mga patay. Si Kristo po ang hahatol. Nagtakda ng isang araw. At yung isang araw na yun ang paghuhukom sa bawat isa sa atin, mabigat po yun. Yung paghuhukom na yun. Sa mga araw na yun, may magsasabing, Panginoon, Panginoon, di ba kami nangaral sa iyong pangalan? Basahin nga natin sa aklat ng Mateo. Matthew chapter 7, verse 21. Pagdating po ng Judgment Day, may mga ganitong mangyayari. Ito, verse 22, Matthew 7:22. Marami ang magsasabi sa akin sa araw na yaon. Yung araw ng Judgment Day po yun. Panginoon, Panginoon, hindi baga nagsipanghula kami sa iyong pangalan? At sa pangalan mo'y nangagpalayas kami ng mga demonyo, at sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan. At kung magkagayi, ipahahayag ko sa kanila, kailan may hindi ko kayo nangakikilala, magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan.
Ito po isa sa senaryo na magaganap sa Judgment Day. Kaya't ang bawat dumirinig ng aking mga salitang ito at ginaganap ay matutulad sa isang taong matalino na itinayo ang kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Ayan. At lumagpak ang ulan at bumaha at humihip ang hangin at hinampas ang bahay na iyon at hindi nabagsak sapagkat natatayo sa ibabaw ng bato. Alam po ninyo yung mga pagsubok na dumarating sa ating buhay. Pag nakatiri ka sa ibabaw ng bato, ay sino ba ang bato? Si Kristo. At pag ikinakatirik sa ibabaw ng bato, nakatiri ka sa ibabaw ng aral ni Kristo. Ano sabi rito? Bumaha, humihip ang hangin. At hinampas ang bahay na iyon, hindi nabagsak sapagkat natatayo sa ibabaw ng bato. Matatag pala ang buhay ng isang tao na sumusunod sa aral ni Kristo. Hindi ka kaya ibagsak. Hindi ka pwedeng ibagsak. Sabi nga ni Sister Eileen, mas malaki ang Diyos kaysa problema na dumarating sa ating buhay. John chapter 16 verse 33. Ang mga bagay na ito sinalita ko sa inyo upang kayo'y magkaroon sa akin ng kapayapaan. Sa sanlibutan ay mayroon kayong kapighatian, ngunit laksan ninyo loob, aking dinaig ang sanlibutan. So hindi ba ito yung mga inspiring word na sinalita ng ating Panginoon Jesucristo upang tayo dumating man ang baha, humihip ang malakas na hangin, hindi tayo babagsak. Bakit? Nakatirik tayo sa ibabaw ng bato. At ano po ang bato na kinatitirik natin? Yung matibay na aral ni Kristo, yung kanyang mga kautusan. Yan po ang bato na magpapatatag sa ating buhay. So, my dear brothers and sisters, nawa po yung ating munting pag-aaral na ito'y makapagbukas ng pintuan ng ating puso at ng ating isipan, my dear brothers and sisters. Lumakad tayo sa mga aral at kautusan ni Kristo araw-araw. Lagi po nating tatandaan, may araw na itinakda ang Diyos ng kanyang paghukom. At yan po ay kahit nga po sa aklat ng Lumang Tipan sa Ecclesiastes. Ano ba yung aklat na Ecclesiastes? Mga ngaral, chapter 12, verse 13. Ay nakasulat na po yan long time ago, 1,000 years. Itong wakas ng bagay, mga ngaral chapter 12 verse 13 and 14, itong wakas ng bagay, lahat ay narinig, ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Yung palang ating buhay dito sa mundo, yung ating palang katuturan ng ating buhay sa mundo, yung sundin ang kanyang mga utos. Gusto mo magkaroon ng halaga ang iyong buhay? Gusto mo magkaroon ng katuturan ang takbo na iyong buhay? Ibatay mo sa utos ng Diyos ang takbo ng iyong buhay. Magkakaroon ng halaga ang buhay mo sa mundong ito. Ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Ito pala yung ating buong katungkulan. Sundin ang kalooban ng Diyos. Matakot sa Diyos. Pag sinabi pong matakot, lalayo ka sa lahat ng masama. Bakit po? Sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan. Verse 14 po yun. Ecclesiastes chapter 12 verse 14, sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan, pati ang bawat kubling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama. Kahit nga yung lihim, sikreto sa ating buhay, kasama, nahahatulan during the Judgment Day. Kasi walang maikukubli ang isang tao. Sabi nga, yung salita ng Diyos,
hubad, parang hubad ang isang tao pagdating sa harap ng salita ng Diyos. Pagdating ng Judgment Day, walang maikukubli. Kahit yung nangamatay sa dagat na hindi na nabigyan ng hustisya, ni-rape, itinapon ng bangkay sa ilog, hindi na nadiskubre ang bangkay, lahat ng iyan mahahatulan during the Judgment Day. Yung mga naakusahan na hindi naman nagkasala, nabulok, namatay na sa bilangguan, mabibigyan ng hustisya. Yung hindi maibigay na katarungan ng batas ng tao dito sa lupa, pagdating sa hukuman ni Kristo, lahat ay mabibigyan ng katarungan. Kaya nga, maging sikretong bagay, kahit yung mga krimen na pinaggagawa ng sikreto at hindi na natuklasan, lahat ng iyan ay masisiwalat during the Judgment Day. Kaya ang ating tanging masasabi, purihin ang Diyos na siyang tunay na magagawad ng katarungan at kahatulan sa lahat ng mga tao. At salamat sa Diyos na kami tinawag mo sa gawaing ito na kung saan kami nililinis ng unti-unti ng iyong banal na salita upang ihanda kami sa buhay na walang hanggan. Maraming salamat po sa Diyos. Amen. Ikaw na closing prayer, Aileen. Closing prayer rin, ma? Oo. Ay, kunak no dapay. Yes, Lord. Purihin ka, Lord, sa lahat ng mga salitang ibinahagi mo sa amin sa pamamagitan ni Brother Albert. Lord, maraming salamat po, Lord, sa isa na namang victorious na gawain, Lord, ngayong linggo. Maraming salamat po, Lord, at ipinagkaloob niyo sa amin ang oras na ito upang kami po ay makapagsamba at makapagpuri po sa inyo, Lord, sa lahat ng mga blessings, sa lahat ng mga pagsubok na ibinibigay niyo po sa amin, Lord. Maraming salamat. Lord, salamat din po sa pag-iingat niyo po sa amin sa isang buong linggo, Lord, ng buhay namin, Lord. Salamat po sa pag-iingat, paggabay, pagpatnubay at pagyakap ng pagmamahal sa amin, gayon din po sa aming mga pamilya, Lord, saan man pong dako ng Pilipinas. Lord, pakaingatan niyo po kaming lahat, Lord, na naririto po sa gawaing ito, Lord. Gayon din po ang aming mga kapatiran, Lord, na hindi po nakadalo, Lord. Pakaingatan niyo po sila, Lord. Alam po namin na sa puso po nila, kayo lamang po ang naroroon, Lord, at nais po nilang dumalong, ngunit may mga sila po ay may mga trabaho, Lord, may mga gawain, Lord, na kailangang tugunan. Lord, maraming salamat din po sa lahat ng biyaya na inyong ipinagkakaloob sa amin sa araw-araw. Salamat din po sa buhay ng mga aming employer, Lord. Naway pakaingatan niyo po sila, Lord, na sila pong daluyan ng aming mga pagpapala. Lord, maraming salamat po sa buhay ng lahat ng aming kapatiran na inyong ginamit upang maging matagumpay po ang gawaing ito.
lalong-lalo na po sa buhay ni Brother Albert, Lord, na inyo pong ginamit upang makapagbahagi ng inyong mga banal na salita. Lord, naway magrema po ito sa aming puso't isipan upang ito po ay aming magamit, Lord, sa pang-araw-araw naming pamumuhay, sa pagharap namin sa lahat ng hamon ng buhay, Lord. Tunay nga po na kayo po, Lord, is greater than all the trials, all the sufferings that we are facing, Lord. Naniniwala po kami, Lord, na ang lahat ng ito, ang lahat ng mga pagsubok na ito, Lord, na inyong ipinagkakaloob sa amin ay magiging refinement po ito, Lord, sa buhay namin. Lord, kayo po, ang lahat po ng biyaya at pagsubok na dumarating sa aming mga buhay, Lord, ay itinataas po namin sa inyo, Lord. Kayo po ang bahala, Lord. Kayo po ang manguna sa mga buhay po namin. Pakaingatan niyo po kami palagi, Lord, sa araw-araw. Maraming salamat po. Ito po ang aming samot dalangin. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Ang bumubuo po ng gawain ito, ito sa puso nagpapasalamat sa mga nakipag-isa sa gawain ito. At nawa mga kapatid, saan man kayo naroroon ay atin pong gawing isang malaking bagay sa ating buhay na sumunod tayo sa buhay na walang hanggan. At kami pong naririto ay tayong lahat ay taos-puso magpasalamat sa ating Diyos na buhay at nawa tayo pong lahat ay muling magpangita sa susunod na linggo. May the blessing of our Lord Jesus Christ be upon us always. In Jesus' name, Amen. Picture.